Bago tayo mag-umpisa sa bago nating talakay ngayong araw, maaari ba tayo magsitayo at manalangin? Napangungunahan ni Mr. Valdez. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for this morning. Bless us, we continue our class. In Jesus' name, Amen. Good morning, everyone! Good morning, sir. So, bago tayo mag-start, nais ko lang sanang pakipulot yung yung dumi sa inyong mga silong ng upuan at ilagay ito sa tamang lalagyan. Yes, sir. Okay na ba lahat? Opo. May I take your seat? Class, meron bang lumiban sa klase natin ngayon? Wala po. Magaling. Bigyan na ng 3 palakpakan yan. So excited na po ba kayo? Opo. Bago tayo mag-start sa ating bagong talakayin, ano yung tinalakay natin noong nakaraan? Uy, Sektor ng industriya. magaling. So ano nga ba ang sektor ng industriya? Sige, Organisasyon na nagtutulungan upang makagawa ng mga produkto at serbisyo. magaling. So ang sektor ng industriya, ito yung organisasyon na nagtutulungan upang gumawa ng produkto o serbisyo. So ready na ba kayo sa bago nating talakayin, class? Opo. So bago tayo pumunta sa bago nating talakayin, meron akong inanda ditong 4 piece, 1 word. At meron akong inandang 4 na litrato at jumbo letter na inyong aayusin. O, sino? O, class, sino gustong makipaglaro? Okay, Mike? Okay, class. Magaling. So, may idea na ba kayo sa bago nating talakayin? Sige, Mike. Miami University. Magaling. Bigyan ng 3 palakpakan yan. So, ang bago nating tatalakayin ngayon ay tungkol sa biodiversity. So class, meron ba kayong idea patungkol dito sa biodiversity ng Aksha? Sige, Mike. Biodiversity. Kakaiba-iba
ng buhay o pagkakaroon ng iba't ibang uri ng buhay sa isang lugar o buong mundo. Magaling. Bigyan ng tatlong palakpakan niya. So, dumako naman po tayo sa mga pangunahing katangian ng biodiversity. Una, mataas na indismo. So, marami ang mga species sa Asia na ay nagtatangi sa rehiyon. Ibig sabihin, hindi sila matatagpuan saan man sa mundo. Katulad po ng higanting panda at Kumano dragon ay ang mga endemic species. So, endemic species po ang mga higanting panda at Kumano dragon. So, next po is malawak na hanay ng mga ecosystem. So, ang Asia po is mayroong iba't ibang uri ng mga ecosystem. Next naman po is mahalagang papel sa global diversity. So, ang Asia naman ay naglalaman ng halos 30% na species po sa kanilang bansa. So, next po tayo sa dahilan ng unti-unting pagkawala ng biodiversity. Una po, urbanization. So, sige, next po. Dumako naman po tayo sa dahilan ng unti-unting pagkakawalan ng biodiversity. So, una, urbanisasyon. So, ang urbanisasyon dahil sa mabilis na urbanisasyon sa Asia ay labis na naapektuhan ng kapaligiran. So, ang urbanisasyon class, ito yung pagdami ng mga tao. Next po natin is pollution. Pagiging kontaminado ng kapaligiran sa ani ng radioactive waste. So, ano nga ba yung radioactive waste? Ito po yung usok sa may factory na nilalabas. Next po natin is industrial waste. Ang mga kalat ng dumi sa kapaligiran na mula sa iba't ibang factory mines at mga mina. Ito po yung mga nilalabas po rin po ng mga factory. So next po natin is oil spill. Ang pagtaas ng mga deposito ng kamos sa karagatan. Ito po yung pagtagas ng oil sa karagatan na sanhi po ng pagkamatay ng mga isda. So next po tayo, paninigarilyo at usok ng mga sasakyan. So, common naman po kayo dito sa paninigarilyo at mga usok ng mga sasakyan. Paninigarilyo at usok ng mga sasakyan. Ang usok na pagsisigarilyo at sasakyan ay naglalabas ng greenhouse gases na nagiging sanhi ng pagbabago ng klima. Tignan nyo yung guys. Ang usok pala ng sigarilyo at usok ng sasakyan is nakakapagbago pala ng klima. So, dumako naman po tayo sa next na natin. Mga suliranin at isyong pangkapaligiran. So, una, desertification. So, tumutukoy sa pagkasira ng lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo na kapag lumaot ay hahatong sa permanenteng pagkawala ng kapakikinabang o productivity nito tulad ng naranasan sa ilang bahagi ng China, Jordan, Iraq, Lebanon, Syria, Yemen, India, at Pakistan. So, class, ang desertification is ito yung pagtuyo ng lupa. Diba? Pagtuyo po ng lupa. Next po natin is salinization. Sa prosesong ito, lumilitaw sa ibabaw ng lupa ang asin o kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa. So, ito po yung guys, yung tubig alat is nadidrain po yung, pumupunta po yung asin sa lupa. Next po natin, habitat. Tirahan ng mga hayop at iba pang bagay. Ito ang pangunahing apektado ng land conversion o ang pagpapatag ng mga kabulukan. So, class, na ano din yung tirahan ng mga hayop. Kasi, yung ibang tao kasi class, is ginagawa nila ng daanan o pinapatag nila yung mga kabulukan. So, next po tayo, hinterlands. Malayong lugar o malayo sa mga urbinasadong lugar, ngunit apektado ng mga pangyayari sa teritoryong sakop ng lungsod. So guys, ito po. Dito po yung mga tao na malalayo po sa urbanisasyon. Dito po is napipilitan po silang mga troso, ano po ng mga hayop. So dito naman po tayo sa deforestation. Pagkaubos at pagkawala ng mga puno sa mga kagubatan. Dito na po pumapasok yung mga nagtutroso. Plus, naintindihan ba ang mga isyong pangkalikasan? Maaari ba kayo magbigay ng isa? Okay, Mike. Oil spill. Tama. Sino pa ang mayroong idea doon? Erosion. So class, meron pa ba?
Ikaw. Kapitan. Magaling. Bigyan ng 3 palakpakan niya. So, naiintindihan naman ang tinalakay natin ngayon. So, dumako naman po tayo sa ano-ano nga ba ang mga epekto nito sa mga suliraning ito sa ating kalikasan. So, dyan po si ozone layer depletion. Ang pagkabutas ng ozone layers na nagbibigay daan sa nakakasirang UV rays na pumapasok sa ating Earth atmosphere na nakakapagdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng tao, magiging sa halaman at mga hayop tulad ng ultraviolet rays. So class, pag nabutas kasi ang ating ozone layer is dito na lang magkakaroon na parang magkakaroon po tayo ng masamang epekto. Kasi yung ozone layer po natin is ito po yung protekto natin sa mundo. So next po natin is global warming. Ang pagbabago ng pangdaigdigan o regional na klima na maaaring dulot ng likas na pagbabago sa daigdig o mga gawain ng tao. So alam niyo naman class, ang global warming is ito yung mga hindi inaasahang inaasahang pangyayari sa mundo katulad ng bagyo, lindol, mga ganyan. Naiintindihan ba class? Oo. So kung naiintindihan nyo, meron akong katanungan sa inyo. Magbigay nga kayo ng katangian ng biodiversity. Sige. Mataas na yung list mo. Magaling. So meron pa ba ang may idea? Sige. Malawak na hanay ng mga ecosystem. Magaling. Bigyan ng 3 palakpakan yan. So magbigay naman kayo ng uri ng isyong pangkapaligiran. Sige. Pollution. Magaling. Sino pa ang may idea? Sige. Magaling. Sino pa? Kapitan. Magaling. So class, magaling. Naiintindihan nyo ang tinalakay natin ngayon. So, maglabas kayo ng 1/2 crosswise at sagutan itong pagsusulit natin ngayong araw. Tapos sa bakas, Yes, sir. opo. Maaari bang ipunta nyo dito yung papel? Papunta lang dito. At dyan na nagtatapos ang ating talakayin. Goodbye, class!